Tapos, kung sa confirm kung yun po ay pasabog ba yun, sir? May camera naman. Okay. At around 8 o'clock this morning, merong nakitang suspicious package outside the Senate. No, it's around 150 meters from our gate, and it was initially seen by personnel of a towing truck, no, and it was placed in the rear tire of their towing vehicle, no? So nung nakita nila, binuksan yung parang nasa box ng skyflakes, yung skyflakes, and then when they opened it, they saw a parang package with may mga wires na, and then parang battery. So initially nilaro-laro lang nila, and then when some of our police officers who were patrolling the area saw it, they went to see it, no, and they reported it to their superiors. So our EOD personnel responded, and now the package is being investigated. So it's with SOCO right now, no? Yung package is with SOCO right now to determine kung it is really an IED, improvised explosive device. Okay? Pero ano ho yung mga palatandaan na ito po ay Well, may intensyong manakot o ano kaya ay magpasabog talaga? Well, okay, what they saw, the EOD, or what they saw was a battery. It has a battery, it has a clock, no, and a commercial blasting cap, no, and then parang merong brown powder with it, no. So that is why it was initially sinabi nga nila it's a suspected improvised explosive device. How did the USAAB acted upon receiving the report? Well, of course, naka-heightened alert naman tayo, no, because of the SONA and the opening ceremony of the Congress. And right now, so mas lalo nating paigtingin of course yung ating security dito sa loob ng Senado at sa labas ng Senado. Sir, sorry so positive na ba siya na IED? Or you're still investigating? May report may reports were na positive na siya. Well, I still have to get the official report from the Philippine National Police, no. But the last time I called them up, ang sabi nung Chief of Police natin ng Pasay natin ay pinadala na sa SOCO to determine kung if it's really an IED. But katulad ng sinabi ko sa inyo, yung merong battery, merong clock, merong blasting cap, so merong brown powder, so kaya nga tinawag nating suspected IED na siya. Sir, nasabi na to kay SP Min? Yes. So the Senate President directed the OSA to intensify yung ating security operations dito sa Senado, no. So we will intensify the security operations here in the Senate. Sir, anong forms po of pag-intensify ng security measures? Dadagdag po ba ng mga police security measures? Yes. We will add more security personnel on the grounds, and of course, mas paigtingin natin yung pag-iinspeksyon ng mga taong papasok dito sa Senado, no. Not only inside but also outside, kasi we are in close coordination naman with the Philippine National Police. Sir, ano mas tamang sabihin? On the part of sa suspected IED pa lang siya? Yes, right now, because wala pa namang official report from the Philippine National Police. Prior to this, sir, may mga intel report pa na nakalap, na ibigay ang authorities sa Senado na may ganitong gagawin?
Wala tayong natanggap na any reports pertaining to this kind of incidents or situations, no. Of course, meron tayong mga natatanggap na report on protest rallies, pero yung mga ganitong incidents wala. Mahigpit po ang seguridad na ipinapatupad sa paligid po ng Malacanang Complex kasabay po ng ikalimang State of the Nation Address o SONA. Pulong Ferdinand Marcos Jr., mayroon nga bang seryosong banta? Alamin ang assessment ng mga otoridad sa report ni Jason Rubrico live. Jason, kamusta dyan? Mga kapartners, magandang hapon. Bagamat sa Quezon City ginaganap ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay mahigpit yung seguridad sa ilang lugar dito sa Maynila, lalo na sa paligid ng Malacanang Complex. Ayon sa Manila Police District, normal na routine na nila ito tuwing may SONA. Sa kasalukuyan ay wala naman silang anumang banta na namomonitor. Kasabay ng ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nakaharang ang mga razor wire barricades at container vans sa kahabaan ng Recto Mendiola patungong Mendiola Peace Arc. Nakabarikada rin ang gate papasok sa Malacanang Palace gamit ang razor wire at container vans habang mahigpit itong binabantayan ng mga pulis. Sarado rin sa mga motorista ang Ayala Bridge, isa sa mga pangunahing daan patungo sa Malacanang Complex. Mapapansin din ang mga bus mula sa Police Regional Office 3 at 4 na nakaparada malapit sa Malacanang bilang dagdag na puwersa sa pagbabantay. Ayon sa Manila Police District, normal na ang paghingi ng karagdagang puwersa mula sa ibang rehiyon tuwing may malalaking pagtitipon sa Metro Manila upang matiyak ang seguridad at kaayusan. Itong mga bagay na ito, hindi na ito bago. Katulad ng binanggit ko, pag may mga malalakihan tayong mga pagkilos dito sa Metro Manila, meron talaga tayong mga augmentation galing sa Region 4A, Region 3 at iba pang region. Ang purpose natin dito ay mabantayan natin yung seguridad ng lungsod. Ayon kay MPD spokesperson Police Major Philip Ines, wala silang namomonitor na seryosong banta sa Maynila. Gayunman, patuloy aniya silang nakikipag-ugnayan sa intelligence community. Tuloy-tuloy yung ginagawa na nating monitoring dyan at syempre yung pakangalap natin dyan, nakatulong natin yung intel community. At sa ngayon wala naman tayo natatanggap na mga seryosong banta. Ganun pa man, hindi tayo dapat maging kampante pagdating sa pagbibigay ng seguridad. Hinikayat din ng MPD ang mga grupong magsasagawa ng kilos protesta na gawin ito sa mga itinalagang Freedom Park gaya ng Liwasang Bonifacio. Nagbabala rin ang pulisya laban sa sinumang manggugulo, maninira ng pampublikong ari-arian o manununog sa gitna ng mga aktibidad ngayong araw. Lahat po ng sobra masama. Palagi natin tatandaan na katulad ng binanggit ko, ang karapatan at kalayaan ay lagi may kaakibat na responsibilidad. At palagi pong nakaangat ang antas ng pagbabantay ng ating mga kapulisan. Katulad ng binabanggit ko, nakataas ang aming kalasag at nakaumang ang aming tabak. Laban po sa manliligalig at balak manligalig ng aming lugar Tanikala. Nauna nang na-monitor ng PNP ang isang hinihinalang improvised explosive device na sumabog sa labas ng Department of Justice compound sa Padre Faura Street, Maynila, madaling araw ng Lunes. Wala namang nasaktan sa insidente, kasabay ng isa pang na-recover na IED malapit sa Senado. Sa ngayon mga kapartners, nananatiling mapayapa ang kahabaan ng Recto Mendiola at inaasahan pa rin ng Manila Police District na may ilang grupo pa rin na magsasagawa ng kilos protesta sa naturang kalsada. Yan muna ang latest updates mula dito sa Maynila para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Balik sa inyo mga kapartners. Maraming salamat si Jason Rubrico live mula dyan sa Maynila.